Hoy, sino ba ang nagsasalita? Huwag kang ang magpanggap, mabubuking kita. Oldly, wala ka ring ginagawa ah. Ang ganyang istorbo sa tawag, dapat binababa na agad. Noong una, sinagot ko pa. Halos mabiktima pa ako at makabili ng 200,000 piso na health products. Tito, bakit mo ako sinisigawan? Ulitin mo nga. Sino ang nanay mo? Ang nanay ko ay si Lizay. Ha? Tangtang, nasaan ka na ngayon? Nasaan ang nanay mo? Pumanaw na ang nanay ko. Mga salitang may malasakit. Mga salitang puno ng pag-ibig. Mga salitang may malasakit. Tangtang, huwag kang umiyak. Mga salitang may malasakit. Tangtang, huwag kang umiyak. Sabihin mo kay Tito kung saan ang address ninyo. Agad na akong susundo sa iyo, Tito. Sige, Tito, darating na ako. Apat na taon na, ha? Kilezi. Kung hindi lang dahil sa iyo, hindi kita kailanman palalampasin. Hinding-hindi ako magpapakasal kay Kilezi. Ang inasahan ko, ito pala ang mensaheng dumating. Tito. Tangtang, dumating na si Tito. Dumating na si Tito. Natulog na si Tito at nanay. Matagal na rin siyang hindi nagising. Pumunta si nanay sa napakalayong lugar. At palagi kanyang binabantayan, Tangtang. Tangtang, nasaan ang tatay mo? Ilang araw nang hindi umuwi si Daddy. Iniwan ka lang niya mag-isa sa bahay. Ano ang kinain at ininom mo nitong mga araw na ito? Tito, ito ang kinain ko. Masarap ang tinapay na ito. Pero ubos na. Pasensya na. Pasensya na, Tangtang. Huli na si Tito. Hindi na kita muling hahayaan magutom. CJ. Tito, kakain din ako. Dahan-dahan lang, huwag kang makipag-agawan. Hindi pa sapat, dagdagan pa natin. Kainin mo ng maayos, Tangtang. Matagal din akong hindi nakakain ng ganito kabusog. Tangtang, mula ngayon, sumama ka na sa tito mo, ha? Huwag ka nang babalik sa bahay na ito, ha? Sabi ni Mama, kapag umalis na siya, doon daw ako pumunta kay Tito. Napakaganda ng sistema. Nabawi ng may inquest ang karapatang magpalaki kay Tangtang. Ginamit sa ilalim ng batas ang paraan ng pagtabi sa ama na walang kwenta at si Kilezi. Siguradong mabibigyan ka ni na Tangtang at Tito ng matatag na tahanan. Kaklase, sino ang hinahanap mo? Prof. Chen, hinahanap po kita. Umupo ka. Sabihin mo, ano ang problema? Magandang araw po, Professor. Ako si Liu, third year sa business school. Ito ang pamangkin kong babae. Ang palayaw niya ay Tangtang. Pumanaw ang nanay niya ilang araw na ang nakaraan dahil sa sakit. Ilang araw siyang iniwang mag-isa ng tatay niya sa bahay. Walang pakialam, walang malasakit. Prof, gusto kong mabawi ang karapatang magpalaki. May paraan bang makapag-apela para mapalitan ang kustodya? Una, hindi niya tinupad ang tungkulin niya bilang magulang. Ikalawa, may kakayahan ka at oras para alagaan ang bata. May kakayahan naman akong pinansyal. Wala akong problema dyan. Sa oras ko, kaya ko ngang huminto sa pag-aaral. Bihira ang may ganitong puso. Ang pinakakritikal ay habang mas marami ang ebidensya, mas mabuti. Itong batang ito ni Oldly, kaninong pamilya ba? Ang cute din, ha?
Apo ko si Tangtang. Xiao, tulungan mo akong kunin ang mga gamit sa dorm. Walang problema, ang lambing niya naman, ha? Salamat, tito. Kapag lasing, nananakit siya sa akin. Pati nanay ko, binubugbog niya. Hindi na tao ang ganyan. Wala siyang pagkatao. Professor Chen, pwede bang magsilbi itong ebidensya? Kilezi, may utang ka sa ate ko. Utang mo sa Tangtang. Hahabulin ko iyan isa-isa sa legal na paraan. Kapag lasing si Papa, sinasaktan niya ako. Pati nanay ko, binubugbog niya. Hindi na tao ang ganyan. Wala siyang puso. Professor Chen, pwede bang gamitin ang mga ito bilang ebidensya? Kilezi, may utang ka sa ate ko. Utang mo sa Tangtang. Hahabulin ko iyan isa-isa sa legal na paraan. Tingnan mo siya, salat na salat. Hindi nga niya kayang buhayin ang sarili niya. Tapos gusto pa niyang magpalaki ng bata. Ha 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 ha. Ako ang magpapalaki sa legal na paraan. Ha, ano ginagawa mo? Ang sala ang maliit na mundo ni Tangtang. Ang kusina ang larangan ng pakikipaglaban ni Tito. Dito ka lang at manood ng cartoons. Huwag kang papasok sa kusina, mainit doon. Bumalik na siya sa apoy at usok. Iwan mo sa kanya ang pag-aalala. Hindi na siya mukhang tao. Paano niya nagagawang tratuhin ng ganito ang bata? Madalas niyang ang iwan mag-isa ang bata sa bahay. Pati pang araw-araw na buhay, hindi niya magawang alagaan. Miss ko si Tito. Gusto kong makasama si Tito. Okay na si Tangtang. Hindi ka na niya masasaktan ulit. Tama ba ang nakita ko? Nagulat pala sa pulis si Laoli at naaresto ang bayaw niya. Ate, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maalagaan ng mabuti si Tangtang. Ang ganda rito. Gusto mo ba dito na natin titirhan mula ngayon? Tito, pwede ba akong makishare ng isang kwarto sa iyo? Baka matakot sa dilim ang bata. Ang pinakaimportante ngayon ay agad na makuha ang kustodya. Sobra na iyan. Sa susunod, wala nang makasasakit sa iyo, Tangtang. Ipinapasya ng hukuman. Ang kustodya ni Tangtang ay ililipat kay Liu. Ang gantimpalang 1,000,000 yuan ay naideposito na. Pwede bang kumain ng karne si Liang Liang? Gusto ni Liang Liang ng pansit na may karne. Kumain ka na lang ng kaunting karne. Ang sala ang maliit na mundo ni Tangtang. Ang kusina ang larangan ng pakikipaglaban ni Tito. Dito ka lang at manood ng cartoons. Huwag kang papasok sa kusina, mainit doon. Bumalik siya sa apoy at usok. Iwan mo sa kanya ang pag-aalala. Ang kusina sa gabi. Ang samyo ng usok at apoy ang nagbibigay liwanag sa bahay. Pinakagusto ni Tangtang ang karne, alam mo naman. Nga. Ngayong gabi, gagawan ko si Tangtang ng espesyal na braised pork. CJ. Salamat, Tito. Salamat, Tito. Yung 1,000,000. Mabuti na muna nating palakihin ng maayos si Tangtang. Huwag muna nating sabihin kina Papa at Mama ang tungkol dito. Tangtang, huwag kang pasilip. Kain na, dalhin mo rito ang mga mangkok at chopstick. Ayan na, nandito na. Pinakamasarap talaga ang nilulutong karne ni Tito. Unahin mo na, Tito, parang panalo na sa buong mundo. Unahin mo na, Tito. Ibigay mo na lang sa iyong munting alaga ang karne at kumain ka ng mas marami. Hindi mahilig mang-agaw si Tito. Hindi naman. Ang nilulutong karne ni Tito at ang luto ni Mama, pareho ang lasa. Namiss na ni Tangtang si Mama. Anak, ano bang nangyari? Hindi masarap ba? Huwag kang umiyak, mula ngayon araw-araw kitang gagawan. Ano mang gusto mong kainin, sasamahan ka ni Tito. Said, salamat, Tito. Wala ka pa bang mas mataas na mesa? Ayan ka na naman, tignan mo muna ang anak. Tignan mo, anak. Lapit ka, ayusin ko ang buhok mo. Tangtang, gusto mo bang ihatid ka ni Tito sa kindergarten? Ihahatid sa umaga, susunduin sa hapon. Magandang umaga, Tito. Salamat, Tito, Tita. Kung ayaw mong pumunta sa kindergarten, hindi tayo pupunta.
Kung gusto mo man, isang araw ka rin namang di makikita ni Tito. Medyo natatakot ako, pero susunduin ako ni Tito. Nasa liwanag ng araw ang mga mata ni ate. Tito, ano nang nangyari sa'yo? Parang sobrang kahawig. Tignan mo yung teacher na iyon. Kamukhang-kamukha niya ang mga mata ni Mommy. Di ba? Na-detect ng sistema ang tissue ng cornea ni ate mula sa donor na si Suzy. Target na tao, Suzy. Ah, ganun pala. Nakatitig pa rin ang mga mata ni ate sa mundong ito. Tangtang, mauna na tayong mag-asikaso ng enrollment. Maayos ko bang maiupo si Tangtang sa klase ng teacher na ito? CJ, gusto kong makipaglaro sa teacher na kamukha ni Mommy. Babantayan ko ng maigi ang pagdating ng dalawang matang ito. Parang may tatak na pangkandado ang kamay. Natabunan ang kaba, at nabuksan ang bagong pinto. Walang problema, ang cute ni Tangtang. Maligayang pagbabalik, huwag na huwag ka nang mawawala. Dahan-dahan lang. Mag-ingat ka, baka matumba ka. Teacher Suzy, halika muna rito. Tangtang, kumusta ka? Ako si Teacher Suzy. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Teacher, ang ganda talaga ng mga mata mo. Parang kay mommy ko rin ang ganda. Salamat, Tangtang. Salamat, Tangtang. Halika, sasamahan ka ni teacher para makilala ang mga bata. Nakakahiya naman sa'yo, Teacher Suzy. Ate, aalagaan kong mabuti si Tangtang. At babantayan ko rin ng maayos ang mga mata mo. Nagpapadala ng reward sa isang street food stall. Na-synchronize na ang lokasyon sa maliit na kainan ng host na cellphone. Sistema, ako na ba ang gagawa ng paraan para buhayin si Tangtang? Hindi pera ang ibinibigay ng sistema, kundi 100. Mukhang sobra namang mabait ang sistema sa akin. Wala na itong pwesto. Kahit iwi lang ng kaibigan, kikita na. Pwede nang ilabas ang pangunahing misyon. Kumita ng kabuang 100,000 piraso ng lumang istilong itlog na tsaa. 100,000, nabaliw ka na ba? Sistema, baka matabunan ako ng 10,000 itlog. Sige, gawin mo muna at tikman mo. Nagliliparan na ang amoy, sobrang bango. Gawin muna bago magsalita. Mukhang masarap din dito, ha? 55 piso bawat isa. Ang bango nito, boss. Ano bang binebenta ng tindahan mo? Ang sarap ng amoy. Liu. Itlog na tsaa ba ang mabangong amoy niyan? Gawa iyon na lumang istilong itlog na tsaa. Tikman mo, please, please, please. Salamat, boss. It's it, ang sarap, sobrang sarap. Ay, huwag ka nang kumain. Isang kagat, 7 agad. Baka masiraan ka ng ulo. Isa na lang, huli na to. Please naman, Liu. Hindi na kailangan ng bayad. Dalhin mo na lang sa dorm at pagsaluhan ninyong kainin. Sabihin mo na lang sa akin sa promo. Walang problema, bukas dadalhin ko ang buong klase ng mga babae para tumambay. Ako ang taong kayang magbenta ng 100,000 itlog na tsaa. Kaya ko ang ganitong promo fee. Go na, itulak ang water box. Victory, nakuha na natin ang atensyon nila. Natalo na ba? Nasaan na si Liu at ang munting prinsesa? Tangtang, bakit isa ka lang umuwi? Kawawa ka naman. Malapit na ang weekend. Sa weekend, dalhin mo siya para makapaglibot at makapaglaro. Ayos lang naman ito. Ayos lang naman ito.
Mas masarap ito ng 100 beses kaysa sa kainan sa may gate ng school. Ako mismo ang gumawa nito. Kailangan talagang pakainin ng maayos si Tangtang. Hindi naman pwedeng laging humihingi lang ng pera sa bahay. Mula ngayon, ang dorm namin ang magiging backup team mo. Maaga tayong pupunta para tumulong magbenta. Delikado na, 5:00 na. Wala na si Tangtang sa klase. May aberya lang. Sasama ba kami sa inyo? Hindi na, ako na lang. Tangtang, huwag kang magmadali. Baka may nangyari sa daan si Tito. Parating na rin siya. Teacher, kaya pa ba ni Tito na sunduin ako o hindi na? Baka naipit si Tito sa traffic. Maghintay pa tayo ng kaunti, Tito, ha? Ayos lang, ayos lang. Ayos lang, ayos lang. Nabangga lang siya ng motorsiklo sa daan. Hindi naman seryoso, pasensya na. Napag-antay tuloy si Tangtang. Masakit ba, Tito, dumudugo ka na? Ayos lang, Tito. Walang problema. Huwag ka nang umiyak. Huwag kang matakot, Tangtang. Ayos lang ako. Ang tindi nila, Tito. Hindi na ako natatakot. Nandito si Tito. Walang makakapanakit kay Tangtang. Tangtang, naiwan mo ang bag mo. Maraming salamat, Suzy, sa espesyal na pag-iwan. Nakakaabala na yata ako sa inyo. Ellie, ang lala ng sugat mo. Gusto mo bang samahan kita sa ospital para magpa-check up? Hindi na, hindi na. Gasgas lang naman. Pahingahin ko lang ang 2 araw, ayos na. Sabihin mo kay teacher na magkita tayo ulit. Uuwi na kami. Magkita tayo bukas, Suzy. Magkita tayo bukas. Mag-ingat ka sa daan. Suzy, Ellie. Hindi pa rin ako panatag sa inyo. Hatid ko na kayo pa uwi. Hindi na, hindi na. Nakakaabala na talaga ako sa inyo. Kaya na namin. Nasugatan ka na ng ganyan. At may kasama ka pang si Tangtang. Paano kung madulas ka ulit? Tito, si Suzy ang naghatid sa amin pa uwi. Talagang salamat sa inyo ng sobra. Ayos lang kami, Suzy. Teacher, uminom po kayo ng tubig. Salamat, Tangtang. Ang bait mo talaga, Tangtang. Teacher, punta lang ako sa banyo. Ellie, napakabait at responsable talaga ni Tangtang. Kawawa ang batang ito. Ang mga magulang ni Tangtang. Namatay ang ate ko sa aksidente noong nakaraang taon. Pasensya na po tungkol sa tatay ni Tangtang. Hindi siya karapat-dapat maging ama. Pagkaalis ng nanay niya, tumakas na rin siya. Mula noon, hindi na siya bumalik. Para kay Tangtang, nag-drop out ako at bumalik sa probinsya. Sa buhay na ito, kahit kailangang ipagpalit ang lahat, palalakihin ko siya ng maayos. Pasensya na, Ellie. Hindi ko dapat ito tinatanong. Suzy, bakit ka umiiyak? Si Tangtang ba ang nakapagpahina ng loob mo? Hindi, hindi. Napapasukan lang ng hangin ang mga mata ni teacher. Huli na ang oras. Uwi na muna ako. Maya-maya tatawag si Lola maya-maya. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ha? Ma! Anak, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ko na makita ang mukha mo. Nasa bahay ng kaklase ako para sa salu-salo. Nagluluto pa ako. Puro mantika ang mga kamay ko. Anong klaseng panaginip ba iyan? Ma, ayos lang ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang kung ano-ano ang iniisip. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Napakatumpak naman ng panaginip na iyan. Tito, si Lola ba ang tumawag kanina? Hintay pa, hintay pa, hintay pa, Tito, tapusin mo muna ang lahat. Uuwi na lang ako kasama si Tangtang para makita si Lola. Masama na si Lolo. Paano tayo bukas ng umaga magtitinda ng nilagang itlog ng tsaa? Xiao, tulong sa emergency.
Boss Lee, tinamaan ng araw ang kanluraning bahagi. Huwag mo nang banggitin, sugatan ang kamay at paa niya. Bukas ng umaga, hindi ako makakapunta sa tindahan. Sige, kung ganoon, 5:00 na lang kayo pumunta sa tindahan. Tito, saan ka pupunta? Pupunta si Tito sa tindahan para magbenta ng nilagang itlog ng tsaa. Kikitain ko para makabili si Tangtang ng masarap. Hindi pwede, wag iwan si Tangtang mag-isa sa bahay. Sige, 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 isama na lang si Tangtang sa pagpunta. 2:33. 5:00, ni mula kagabi hanggang 5:00, hindi na ako makabangon. Para sa nilagang itlog ng tsaan ng kapatid ko. Parang lumabas na ang kaluluwa ko. Ha! Ethan, bata. Sandali lang, hintayin mo ako. Tapos na, tapos na, tapos na, tapos na, tapos na. Kuya Lee, baka totoong may mangyari ha. Siguradong hindi papalitan ng tama. Siguradong hindi papalitan ng tama. Kapag nagwala siya, kakausapin ko siya ng maayos. Sige na nga, ako na, ako na. Huwag kang magdaldal. Huwag kang maingay. Tingnan muna natin kung ano ba ang gusto niyang gawin. Ako ang bahala kay Tito, mas lalo akong marunong ngayon. Dagdagan pa ng 20. Hindi, 30 na lang. Ha! Sige na, diretsong 50 na. Hay, 50 talaga. Sa bahay, lahat ay nagmamadaling magbalot. Pagod na ang mga kamay ko. Basta maibenta lang. Sinabi ko ng masarap, di ba? Sabi nga, gaano ba kasarap talaga ang nilagang itlog ng tsaan na ito? Boss, 2 nga. Wow, dagdagan pa ng 5. Nascan na ba ang code? Susunod na isa, malaki. Ang bilis talaga nitong maibenta. Boss, 3 nga ang akin, dahon ng tsaa, dahon ng tsaa. Boss, 2 lang sa akin. Nabuhay ang pangalan niya. Ethan, wala pa nga akong nalalanta. Iniwan iyan ni Tangtang. Hahaha, Tangtang, anghel ka ba? Sa wakas, nakakain na rin. 100 beses mas masarap kaysa sa pagkain sa kindergarten. Kung masarap, mas damihan mo pa. 10 piso. 13, 10 piso. Nakabenta ng 1,233. Naku, Xiao, ang hirap at pagod nito. Dahil ba sa pera lang tayo kumikilos? Humina na ang samahan. Ibaon mo siya. Hindi namin tatanggapin. Hindi na ako mangangahas na hanapin kayo sa susunod. Tito, tanggapin mo na. Sinabi ni Tito na ibibigay ang sweldo. Kapag natanggap na ang pera, kailangan magtrabaho ng todo. Aalisin ko siya papuntang kindergarten. Sige, iabot mo na sa amin. Biyahe na papasok sa eskwela. Teacher Sue. Good morning, Tangtang. Bakit ka nandito, Teacher Sue? Dito lang kasi ang bahay namin. Sunduin ko siya sa daan. Daan na. Nasa pinakaloob pa ang bahay namin. Sabay na tayo. Ako na ang aalalay sa iyo. Hindi na, salamat. Kaya ko naman mag-isa. Ayos lang, daan lang naman. Nga. Tikman mo nga, Teacher Sue. Masarap agad. Sa unang kagat pa lang, panalo na. Mabilis agad. Hindi na, salamat. Nakakahiya naman sa inyo, teacher, tikman mo na. Wow, ang sarap pala. Di ba, di ba?
Araw-araw kitang papadalhan ng baon, okay? Paano naman yun? Ako na ang magbabayad, hindi na kailangan. Ilang itlog lang naman. Huwag mo na akong tawaging Ginoong Lee. Pangalan ko na lang ang itawag mo. Mas bagay nga yata ang Kuya Lee. Pwede bang tawagin akong Brother Lee, hehe? Tangtang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mas matanda ako sa iyo ng 3 taon. E tawagin mo na lang akong nakababatid. Ha ha ha. Sige, tatawagin kitang Liu. Sabihin mo na lang sa tito mo, paalam. Hihi. Paalam, tito. Paglabas mo, mag-ingat ka sa kalsada. Ano ba yan? Ay, alam ko na, bilis pasok. Puro pasakit lang ang hilig mo sa akin. Ha ha ha. Nahirapan ka ba? Naipasok na si Tangtang. Lilit. Ano pa bang gagawin ko? Nandito naman kami lahat. Wala na kaming ibang gagawin. Umuwi na kayo at matulog. Tawagin niyo lang kami kapag may kailangan kayo. Sa wakas, malinis na rin. Nag-order ang sistema ng isang gawain. Halatang sa akin pa pinahawak. Alaynan. Noon, simpleng nagluluto lang ako. Ngayon, isa na akong all-around na kusinero. Na-unlock ang isang skill. Bumuo ng science, unlock ng skill. Bukas, maglalabas na agad ako ng bagong bonds. Kayang-kaya kong pagpilahan ang maliit na tindahan na ito. Naubos lahat. Stabilized. Simulan na. Ang galing sa lahat ng bagay. Maliit na bagay lang yan. Parang umaagos lang ang galing. Baboy at sibuyas. Manipis ang balat at marami ang sabaw. Bukas siguradong patok ito. Hoy! Good boy, tito, ayos lang ako. Hindi nga masakit kahit kaunti. Tangtang, sa daycare ka muna, maging mabait ka at huwag kang basta-basta tatakbo. Lalong dikit ng dikit ang batang ito. Ako na nga. Kuya Lee, may tea-eggs pa ba? Ako ang dumaan dito. Sold out na pala kanina. It's sad, tumakbo nga ako. Nagluluto ako ng steamed buns. Baboy at sibuyas, gusto mo bang maghintay? Malapit na maluto ang mga buns. Hindi pa luto, mga 10 minuto pa. Bakit biglang ganyan kagaling ang skills mo sa kusina? 3 taon ka na sa universidad pero itinago mo lang pala. Ang bango, naamoy ko na agad. 3, 4. Ate, 5 pork buns po. 2, 1 lang. Manipis ang balat, marami ang sabaw. Sulit na sulit ang 2 barya. Wag na lang. Baka mabusog ako, hindi nakakain. Iwan ko na lang sa inyo, mas mura pa. Babalik ako sa susunod. May buns ba? 2 na lang ang natira. Mas masarap pa kaysa kantina sa construction site. Bukas may buns, tea-eggs, at iba pa. Ayos, ayos. May boxed meal ba? Painitin mo mamaya sa tanghali. Bukas, may 18 ulam na gulay sa boxed meal. May dala akong ilang mga katrabaho. 18 ulam, 3 kain ko na sa inyo gagastusin. Seryoso ka ba riyan? Malaki ang dami, sulit na sulit. 18 ulam na gulay. Ayos na, tito. Teacher Sue, bawal umalis. Bawal umalis at walang pwedeng umagaw kay Teacher Sue. Umuwi na si Tangtang galing sa daycare. Uwi na si teacher. Bukas, sasamahan pa kita maglaro, ha? Ayaw, ayaw. Hindi makulit si Tangtang. Kapag umalis si teacher, wala nang magkukwento kay Tangtang sa gabi. Hindi naman, oras na rin ang kainan. Mas mabuting manatili muna at kumain bago umalis.
Kakasalang ko lang ng mga ulam. Sandali na lang, hihintay lang saglit. Tito, ulat po. Super bait na ngayon ni Tangtang. Pinakabait sa buong mundo. Ay, sige na nga. Pasensya na at naabala kita. Liu, Yi. Teacher Su, manatili ka na at kumain, oh. Teacher Su, tingnan mo. Marunong na akong magsulat ng pangalan ko. Ang galing. Pero itong kudlit sa salitang tang ay kailangang mas mahaba ng kaunti. Sa loob ng 3 taon, ngayon lang ulit naging ganito kasigla sa bahay. Napakakulang ni Tangtang sa lambing ng ina. Nako, ang dami mong nailuto. Akala ko simpleng mangkok lang ng noodles. Siyempre naman, ang niluluto ng tito ko, si magiging tiyahin ko lang sa hinaharap ang pwedeng kumain. Bata ka talaga. Tama na ang daldal, maghugas ka na ng kamay at kumain. CJ. Teacher Su, gamitin mo ito. Sa maliit na ito, mas maganda tingnan. Salamat, Tangtang. Ako ang maghahain. Ang sarap naman. Masarap pa kaysa luto ng nanay ko. Liu, ang galing mo naman. Kakampi ka talaga ng mga panlasa mo, ha? Basta bagay sa tiyan, ayos na. Umubo si Tito, ano po ang nangyari? Hindi naman tayo nasa daycare. Bakit mo pa kailangang tawaging Teacher Su? Masyado ng formal. Ilseth, ano nang itatawag ko? Tawagin mo sa pangalan niya. Ang pangalan ni Teacher Su ay Suzy. Mas maganda kung Suzy na ang itawag mo. Mas masarap pakinggan, sabi ni Tangtang. Liu, mula ngayon, pangalan mo na lang ang itatawag ko sa iyo. Lesat, Suzy. Wow, may kulog na. Nakakatakot. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Hindi natatakot si Tangtang. Nandito pa si teacher. Napakalakas ng ulan, paano ako uwi? Huwag kang mag-alala, bagyo lang ito sa tag-init. Mabilis lang dumating, mabilis din mawawala. Dapat hindi magtatagal. Paano kung umulan ng matagal? Kung ganoon, huwag na munang umalis si Teacher Su. Umuulan at kumikidlat sa labas. May bakanting kwarto sa bahay namin. Hindi na, hindi na. Hintayin ko munang tumila ang ulan, saka ako aalis. Naghihintay pa sa akin ang mga kasama ko sa bahay. Bakit ganito? Bakit sa pila ng tricycle, 3 lang ang nasusundo? 10 at 7 na tao na ang taas presyo, pero sa 6 na beses ng normal na rate, wala pa ring sumasakay. Hindi na makaalis si Teacher Su. Pwede ka bang manatili para samahan si Tangtang matulog? Aba, istorbo na naman kami sa inyo. Teacher Su, tingnan mo ito. Paborito kong teddy bear ito. Sa gabi, kapag pinatulog mo itong kasama mo, hindi ka na matatakot sa kulog. Salamat, Tangtang. Ang cute naman. Teacher Su, ipapakita ko sa iyo ang banyo ko. Marami akong mga cute na bath gel at maliliit na ducks. Tangtang, huwag kang magulo. Ay, dati si Tito lang naman ang kasama kong maligo, Ngayon nandito si Teacher Su. Si Teacher Su ang gusto kong makasama. Sige, maligo ka na lang kasama si Teacher. Teeg, nanlilimos ka ba ng tulong? Hapon pa lang, nakapaghanda na ako ng mahigit 2,000 teegs. May 3 tray pa ng buns at pastries. Bukas, luto at benta agad. Kung maulang umaga pa, hindi ako makakalabas ng pwesto. Naligo na tayo. Bilisan mo, patuyuin mo ang buhok mo. Huwag kang magpalamig. Huwag kang ginawin. May nakaabot na tuwalya sa kwarto, salamat. Ang galing din pala ni Suzy sa pag-aalaga. Talagang abala ka na tuloy sa amin. Si Liu pa nga ang nagdagdag sa iyo ng ganito karaming abala. Ayos lang, ayos lang. Ako nga ang dapat magsabi ng salamat. Salamat sa paglalaro kay Tangtang ng matagal. Nga pala, may isa pa akong gustong ipakiusap sa iyo. Ano yon? Sige, sabihin mo. Bukas ng umaga, mga 4:30, lalabas ako para magtinda sa tindahan. Gusto kong pakiusapan ka na bukas ng maaga, bantayan mo muna si Tangtang. Pagkatapos kong maibenta ang almusal, babalik din ako agad. Walang problema, walang problema. Sasama rin ako kay Tito.
Napakaaga nang sumama si Tangtang kay Tito. Ikaw muna dito sa bahay at matulog ng maayos. Kapag busog ang tulog mo, sa kakalalaking matangkad at gwapo, ha? Kapag busog ang tulog mo, sa kakalalaking matangkad at gwapo, ha? Sige na, Tangtang. Bukas, maglalaro tayo ng tagu-taguan sa bahay, okay? Ang galing talaga ni Tito. Tangtang, sundin mo si Tito, ha? Bukas, dito ka lang sa bahay at samahan mo si Teacher Sue. Itong lalaking ito na mag-isang nag-aalaga ng bata. Mukhang mas mabuti pa pala siya kaysa sa inaakala ko. Ha? Teacher Sue, Teacher Sue. Buksan mo ang pinto, nandito na ako para protektahan ka. Tangtang, bakit ka pa tumakbo rito ng ganito kalate? Sinabi ni Tito na natatakot ka kapag kumukulog. Ako ang ipinadala para maging personal mong bantay. Nakatayo lang ako sa may pinto. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Si Tito raw, namumula ang mukha na nagtatago sa likod ng pinto at nagsabi. Kapag naka-jeans ka sa pagtulog, sumasakit ang tiyan mo. Nahihiya siya mismo ang magbigay sa iyo. Sabi pa ni Tito, nalabhan na itong damit ng 3 beses. Wala nang amoy. Makakapagsuot na ng walang alala si Teacher Sue. Talagang napakaingat mo pala, Tito mo. Noong nangyari yon kanina, sa totoo lang, ang weird din para sa akin. At, ang mahikang sinabi ni Tito, mas astig pa kaysa sa mga mahiwagang gamit sa mga kwentong pambata. Tito, nakikinig din si Teacher Sue sa sinasabi mo. Lakasan mo pa ng kaunti. Bigla na lang nawalan ng kuryente. Huwag kang matakot, Teacher Sue. Nandito naman ako sa tabi mo. Binabilinan ako ni Tito. Kapag walang kuryente, sabay kaming mag-aalaga sa isa't isa. Kapag bumalik ang kuryente, ayos na lahat. Kaya pala, sobrang maalaga talaga ni Tangtang sa tito niya. Ang mga buwan na pinapabango at pinapasingaw ni Tito ay napakasarap. Tutulungan ko pa siyang ayusin ang bangs niya. Inaalagaan niya ako ng mabuti sa lahat ng bagay. Suzai. Madalas ka na lang sana dito sa bahay at samahan mo kami ni Tito. Pwede ba? Oh, aalis na ako papuntang tindahan. Si Tangtang muna ang bahala sa iyo. Tawagan mo lang ako kung may problema. Naku, ang hirap din pala. $240 tig 80 bawat isa. Dapat ay sapat na para mabenta. Bango ng mga bun. Kunin mo gamit ang sipit. Mag-ingat sa kalinisan. Napaso ako dyan, hindi ko na yan panagutan. Kuya Lee, masyado rin yatang malupit ang hawak mo. Sapat na ang bun. Pero ngayon may 18 putahe pa tayong ihahanda. Dapat kumita talaga tayo ng malaki dyan. Sa madaling araw, sisimulan natin ang laban mula sa bibig. Nagbubukas ka ng tindahan tapos may pahabol ka pang lihim na reseta na kunwari luma. Hindi ko yata kakayanin ang 3 araw. Puro naman mga veteranong dayo ang kumakain dito. Tapos na sila uli. Isa pang kalahati. Mga bata at matatanda, dahan-dahan lang sa pagkain. Humanap tayo ng ilang tao para magpakitang gilas. Pare-pareho lang ang mga pakulo. Hoy, isa pa. May maiiwan pa ring iba, huwag agawin. Hindi ako naniniwala. Lesiw. Binata. Napakasarap ng itlog na't saan nyo. Dahan-dahan lang po, Lolo. Kahapon, 50 ang binili ko. Hindi rin naubos lahat sa isang gabi. Kumakain ng 50 sa isang araw si Lolo. Ang katawan nyo po. Mabuti naman ang katawan ko.
Ngayon, ibalik niyo naman ang chive at itlog. Bigyan niyo ako ng 20. Bigyan niyo ako ng 20, sinaunang dahon. Lolo, huwag kayong magpaloko, sinaunang itlog na tsaa. Gaano ba kasarap kainin ang bunya, sinaunang itlog na tsaa? Gaano ba kasarap kainin ang bunya? Ano bang alam mo? Kahit ang ingranding kusina ng palasyo ay hindi napapalitan. Bilisan ninyong ilagay. Itlog na tsaa, dahan-dahan lang iladlad at ilublob. Itlog na tsaa. Bless you. Ikaw, boss. Isang pork at sibuyas na bun. Isang bun na may chive at itlog. Isang itlog na tsaa. 5 piso ang balot. Sige, maigi. Nakabaon pala sa mangkok ng sabaw ang kayamanan. Hahaha, parang malamig na isdang may biglaang silakbo ng init ang itlog. Napakasarap pala. May bun pa. Isang kagat, umaapaw ang sabaw. Malinaw at maaliwalas ang hugis. Ang sabi mo, puro luma ang itlog na tsaa. Hahaha, bigyan mo nga ako ng 2 bun. 2 itlog na tsaa. 2 bun na may karning tupa. 6, ngayon, sakto lang ang kaya ng tiyan ko. Bawasan natin, 6 na lang. Ito ang tinatawag na sakto lang sa tiyan. Ang nipis ng balat ko. Iyan ang tunay na sinaunang paraan. Bukas, kailangan kong maaga pang pumunta. Para pumila at bumili ng bon. Laoli, hindi ko na kaya. Hindi na talaga ako babalik. Maliban na lang kung tawagin mo akong bayani. Hahaha. Napagod ako, lilipat na ako sa bayad gamit ang api. Liu, pwede ba akong mag-part-time dito sa inyo? Kung kailangan ko ng pera, pwede ba muna kitang mahiraman? Huwag mong sayangin ang review mo. Hindi ko naman sinasayang. Bigyan mo ako ng 10 piso, sige na. Pwede na rin ang 8 piso. Hindi pwede, 20 ang ibibigay ko. Tara, kumain tayo sa tanghali. Maaga akong nagbalita na. Tito Lee, yakapin mo si Tante. Maagang umaga, punong-puno na ng buhay ang tindahan. Ano pang hinihintay mo? Bilisan ninyong pumasok at may inilaan akong almusal para sa inyo. Kapag hindi pa kayo kumain, lalamig na. Sige, saa at noodles. CJ, siguradong pamilya kayo. Bagay na bagay talaga ang ganda niya. Umupo ka muna, kumain tayo ng mainit. Baboy, spring onion, pinatuyong kabute at karne. Leek at itlog. Hindi ko alam kung alin ang gusto mo. Hindi ako mapili. Nakaabala na ako sa inyo kahapon. Ang siopaw na gawa ni Ate Su ay ang pinakamasarap sa buong mundo. Tikman mo agad. Ay, pasensya na. Uminom ka muna ng tubig. Ayan, masarap nga. Na gustong gusto ko. Kapag gusto mo, ayos na. Lumang style na tea eggs. Lumang style. Aalis na ako muna. Huwag muna, Ate Su. Tangtang, baby girl, oras na para umuwi. Pwede bang magkita tayo sa susunod na linggo? Ano ba, ano yung dala natin? Magkita tayo ulit, ate. Liu, nalabhan ko na yung damit mo. Nakasabit na sa balkon. Hayaan mo na, pagbalik ko labhan ko na lang. Paano naman magiging ayos yon? Baka nadumihan ko pa. Bakit pula ng sobra ang mukha ni Tito at ni Ate Su? Nilagnat ba? Baka masyadong mainit sa loob ng bahay. Halika, upo ka muna. Maliit na siga. Bakit si Su teacher pa ang tinatawag mo sa kindergarten? Si Ate Su na lang ang tawag mo. Nakikipaglandian na ako kay Ate Su. Sa kindergarten, kapag teacher ang tawag mo, pwede mo nang tawaging ate. Mabait po ba si Tito at Ate Su? Hindi ba siya malambot ang loob? Mabait naman po. Sobrang malambot ng loob. Pwede bang si Ate Su ang madalas tumabi at makipaglaro sa akin? Tito, huwag ka nang magyabang ng husto. Pwede ba? Sa akin ang munting Diyos ko. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabi, darating na agad. Kailangan ding may time sila. Ibig sabihin, para bumuo ng feelings, tama ba? Alam na po niya. Nasa akin na ang lahat.
Magsisimula na mamayang tanghali. Wow, ang husay ni Tito. Go lang, Tito. Go, go, go. Ay, ay, ay. Hindi napapagod si Tito. Sayang naman kung hindi mo dalhin ang ganyang galing sa isang banquet kitchen. Bukas ng tanghali magbubukas tayo. 4 na piraso 10 piso, 3 piso ang isang chicken cutlet. 4 na piraso 10 piso, 3 piso ang isang chicken cutlet. Sa loob ng pondo ang marka, chicken fillet, 1 piso bawat isa, 5 piso ang isang drumstick. 1 piso ang chicken wing, 5 piso ang drumstick. Rice ay sapat na, 1 piso ang chicken strip. Chicken skewer, 1 piso ang chicken, at sapat na ang kanin. Liu, tutulungan kitang magserbisyo. Hoy, hoy. Tito, ilipat mo ang stool para makaupo ka na. Tito, maya-maya kailangan mong tumayo habang kumakain. Kung hindi ka makaupo, edi kumain ka na lang ng nakatayo. Sige, ayos. Sige, ibabalik ko na lang at tutulong ako. Ha ha ha. Nakatulog na ng sobra sila uli. Nakalimutan mong mag-alarm. Wala pa namang nangyayari, wala pang ang bukas. Masyado kang marunong magtago. Kapag may matira mamaya, kailangang ubusin ko. Huwag kang maingay. Bilisan mo at kumilos ka. Runk. Dapat ilagay ang kanin sa gilid ng kahon ng pagkain. Huwag kang mamitas ng ganoon. Ano bang minamadali nila uli? Hindi pa naman puno ng mga customer. Paano ba magbenta ang boss? 4 na ulam gulay, 10 yuan. 5 yuan ang drumstick. Nakalagay ang presyo sa label. Isang order nga. Magdagdag ka ng drumstick. Kainin mo sa loob ng tindahan. Malapit na ang pagkain, magandang babae. Pakiusap na lang. Ay. Boss. Boss, sa susunod kahit konti dyan sa kamay mo hindi pa nanginginig. Mas malakas pa ang tiyan ng cafeteria namin kaysa sa inyo. Sige na, tama na. Boss, kulang pa ang kanin yan para mapuno. Tawagin mo pa akong tiya, ayos lang ba? Tito, anong sabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw kanina. Ayos lang. Kunin mo ang pagkain at umalis, kasunod ang isa. Susunod na kahon ng pagkain, ibigay mo sa akin. Luma na recipe, itlog ng tsaa. Itlog ng tsaa. Gusto ko ring tumulong. Boss, kunin mo ang boat ng tubig. Tito, ikaw na ang bahala. Ako na ang magdadala ng tubig. Huwag kang mahihiya, Tito. 2 yuan lang. Ha 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 ha. Anak, gusto mo pa ng singil sa tubig? Nabayaran na ba? Tito, 2 yuan. Kuya, 2 yuan. Ay, akala ko dati ang lalaki hindi pwedeng maging ganito kalambing at maasikaso. Nagsara na ng tuluyan ang tanghali ang rush. Laoli, wag mo nang kunin ang bayad ko ngayon. Yung mangkok mo, ipaabot mo na lang kay Gaoming para hugasan. CJ. Liu, ako na ang maghugas. Kasama sa trabaho ko yan. Maayos. Talagang nahirapan ka ngayon. Dapat lang. Bukas pa ba ang negosyo ni Liu sa gabi? Hindi na. Kahapon pa 2 kainan. Parang mababali na ang bewang ko. Mabuhay muna ang katawan. Pagkaalis ni Yaji, simulan na nating magbilang ng kita, hatiin na agad. Tito, may natitira pa akong kaunting pera rito. Ang galing talaga ng tangtang ko. Nang sandaling lumabas ang mga numero, biglang tahimik ang hangin. Kabuang benta sa tanghali, 6,600. Kasama pa ang kita sa umaga. Kumikita ng 7,000 sa isang araw.
Mahal na host, pakipangalanan ang maliit na kainan. Ang hirap ko pa namang mag-isip ng pangalan. Kung simple lang, tawagin na lang nating Tangtang Eatery. Natapos na ang mission. Binabati ko ang host sa pagkuha ng energy pill na isa. Energy pill. Ang baduy naman ang pangalan na to. Seryoso ka talaga, system. Ang saya, presko at gaan sa pakiramdam. Hindi sumasakit ang bewang at mga binti. Parang lumakas pa ang buong katawan ko ngayon. Tangtang, ngayon mamili ka ng maayos na mga damit kasama ni Tito. Kung ano ang magustuhan mo, bibilhin natin. Ang hirap na kaya mo. May damit naman ako. Hindi na kailangang bumili ng bago. Anong klaseng damit ang gusto ninyong ipapili para sa prinsesa? Ang pinakauso ngayon sa tindahan ninyo. Buong set. Buong bilog. Lahat ng mga uso na estilo, kunin na. Maganda na, sulit pa. Perpekto, dito lang ako unang nakapamasyal. Mukhang marami tayong bagong damit na bibilhin ngayon. Sige po, dahan-dahan lang. Bumalik po kayo sa susunod sa ika-6 na palapag, seksyon ng pambata. Masaya si Tito. Tito. Aha. Aha, anumang gasto sa loob ng 2 oras ay ibabalik. Ang galing naman. Tito, ihahatid kita ni Tangtang para mamili ng magaganda, hahaha. Doon tayo sa pinakamagandang pagpipilian. Ang hanay na ito. Sige po, sir. Ang gaganda ng mga ito, gusto ko lahat. Wow, agad kong ibabalot para sa inyo. Maganda rin ang mga sapatos na ito. Yung sakto ang sukat niya, 1 pares bawat isa. Hehe, maganda rin ito. Ayun, sakto sa sukat, kumpleto lahat. Isama na lahat ng bagong dating. Gintong palamuting may mga red packet, 9,500 at 1 yuan, 6 na sentimo at 9 na segundo. Gintong palamuting may mga red packet, 2,000 na yuan, 35 sentimo at 50 fen. Astig. Ang galante naman ng ginoong ito. Maglibot pa tayo sa susunod na tindahan. Tito, Tito. Ano yun, Tangtang? Huwag na po tayong bumili. Hindi ako mapakali. Bakit naman? Baka masyadong mahal si Tito. Sa araw-araw, mahirap nang kumita, lalo na sa gastos. Itong mabait na maliit na baby. Dahan-dahan lang, unti-unti magiging mas maganda ang buhay. Lahat ay ayon sa sinasabi ni Tangtang. Hindi na muna tayo mamimili ng damit. Esa, CJ. Punta na tayo bumili ng school supplies, okay. Itong kulay pink. Boss, tulungan mo akong ibalot itong backpack. Eitsu. Ang ikatlong palapag ay para sa mga damit pambabae. Gusto mo bang maglibot tayong dalawa? CJ. Kasama ang isang babae na maglakad-lakad. Pero mas nakakapagod iyon sa lakas. Ayos lang, ayos lang. Hindi kami mapapagod ni Tito. Ate Su, bilisan mo na at mamili. Baka makapili ka pa ng bagay sa iyo. Ang maliit na ito, lahat ng iniisip ay nasa iyo, ate. Nagliwanag ang mga ilaw sa loob ng tindahan. Parang biglang napuno ng saya ang buong paligid. Ang ganda talaga ng damit na ito, Ate Su. Kapag sinuot mo, ang lambot at ang ganda mo tignan. Ang bagay din ng style na iyon sa iyo. Ikaw lang talaga marunong magbuhat ng iba ng papuri. Hindi po, hindi po. Ang pinakamatamis talaga ay ang bibig ni Tito. Ang batang ito, puro sa akin pa pinapahira. Ate Su, sobrang ganda mo. Parang prinsesa talaga. Liu, bagay ba at maganda sa iyo itong palda? Wala na. Bigyan ka ni Tito ng pagkakataon, hindi mo pa rin nagamit. CJ. At least, sincere ka. Pulang shirt may dating. Itim, mas mapapayat tignan. Ang hirap pumili. Lahat ng sinuot niya kanina, sinukat niya.
Ibalot lahat ayon sa tamang sukat. Sige po, sir, agad ko pong ayusin at ibabalot. Ang ganda talaga ng paningin ng kaibigan mo. Maging sa pagtrato sa tao, sobrang lambot at maalaga. Hindi po, nagkaintindihan lang kayo. Suzy, kain tayo ng ice cream. Bumili pa nga siya ng napakaraming damit para sa akin. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Nagustuhan lang siguro niya ang mga damit na ito. O dahil ba sa akin? Hayaan mo na, dahan-dahan lang para maramdaman niya ng maayos. Tapos na ang takdang pagkalinga at pagtutok. Naipamigay na ang espesyal na gantimpala. Tito, Suzy. Tingnan ninyong dalawa. Gustong-gusto ko nang pumunta. Pumunta tayo sa ikalawang palapag at maglibot. Talaga ba, Tito? Totoo ba talaga? Gusto niyang pumunta at maglaro. Suzay. Pwede mo bang isama si Tangtang para maglaro? Siyempre, walang problema. Tara na. Kung may kasama kang bata, isa lang ang sisingilin namin. Kung sasama ka rin, kailangan mo ng dagdag na tiket. Hindi ako, siya ang bibilhan ko ng 2 adult ticket. Adult ticket. Pambatang ticket. Suzy, ako na ang bahala. Ayos lang, sabay na tayo. Tito, ano ang ginagawa mo? Pasok ka na at maglaro. Liu, anong nangyari? Mukha kang hindi mapakali ah. Wala naman, bigla ko lang nakalimutan. Paglabas ko kasi, hindi ko na naalala kung naka-off ba ang gas sa bahay. Kung ganoon, ako na lang ang sasama kay Tangtang. Bumalik ka na agad at tingnan. Kapag may nangyari, abala pa iyon. Hindi na. Pinatingnan ko na sa roommate ko. Hindi pwedeng pabayaan ang ganitong bagay. Sa susunod, siguraduhin mong mag-ingat ka ha. Sige, susundin ko kayo. Sa susunod, mag-iingat ako. Bakit bigla siyang naging sunod-sunuran? Masayang-masaya si Tangtang ngayon. Nga, buti na lang at sinamahan mo siya. Suzy, ano bang balak mo sa hinaharap? Sa hinaharap ba? Humanap ka na ng mabuting mapapangasawa. Hindi ba medyo maaga pa para sabihin yan? Kunin mo na. Kung makakasungkit ka pa ng isa pang malaking premyo, maniniwala na talaga ako. Bagong gantimpala. Bagong makeover award. Wow! Pangbunot ng premyo. Premyo. Ang 3 kayong mag-anak, nasungkit ninyo ang lahat ng first, second, at third prize. Ang swerte nyo naman. Hindi ako makapaniwala. Sigurado kang dinaya mo ako. Akala mo ba mga tanga kami? Ngayon, kailangan mong magpaliwanag ng malinaw. Wala akong obligasyong magpaliwanag sa iyo. Kapag malas ka, akala mo pandaraya agad ng iba. Diyan pa lang, duda ka na agad. Hindi yata maganda iyan. Ikaw. Sir, naibalik na po sa inyo ang sasakyang waling Honggo ang mini. Kumpleto ang lahat ng papeles. Pwede nang kunin anumang oras. Wow, Liu. Kanina pa nga, pakiramdam ko para tayong naiwan na. Pero napaisip ako, kailan pa ba ako naging naiwan? Bahala na siya, magbubunot na lang ako ng sarili kong sasakyan. Saan ang bahay mo? Ihatid na kita pa uwi. Hindi na, pagod ka na rin ngayon. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Nakatira ako sa Shili Manor. Shili Manor pala. Suzy, ito na ba ang sinasabi mong ipinaabot lang natin si Tangtang? Mula Shili Manor hanggang sa kindergarten, halos kalahati ng lungsod ang nilampasan. Iyan ang tawag mo na ipinaabot lang. Ayos lang naman, malapit lang din. Sige, paikot na ruta na lang. Ako ang gusto ni Tangtang. Pasensya na. Hindi kita niloloko ng sinasadya. Huwag kang magtampo, ha? Hindi ako tanga, bakit ako magagalit sa iyo? Naiyak lang ako sa saya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa susunod. Dahil naiiyak ako sa saya.
Ikaw na ang maghatid sa akin pa uwi, ha? Uwi na si Ate Suzy. Gusto pang maglaro ni Tangtang kay ate. Kailan ba ako sinabihan, hindi ako aware. Ako ang dumampot nito. Gusto rin ng tita nyo ng hotpot. Masarap kaya ang hotpot, oh. Ano bang problema? Umupo ka na lang ng maayos at umuwi tayong kumain ng hotpot. Ang taas din ng beauty ng pamilyang ito, oh. Pare, ang ganda ng asawa mo, parang artista. Ang ganda rin ng pamangkin. Heto, para sa inyo ang kulantro at sibuyas. Hindi po, boss. Baka nagkamali lang kayo ng akala. Hindi ako siya. Salamat, boss. Nawa lumago at umunlad ang negosyo ng Tita Bebe. Kumita ka ng malaki, ha? Ang tamis naman ng bibig nito. Hahaha, dalhin na ninyo, dalhin na ninyo. Sige na, umuwi ka na, asawa. Umuwi tayong kumain ng hotpot. Ay, Liu. Nako, puro gulay lang ang nabili natin at nakalimutan pa natin ang sabaw ng hotpot. Ikaw na lang at si Tangtang ang maghintay sa kotse, ako na ang bibili. Hindi na, wag nang bumili ng sabaw sa labas, hindi healthy. Ako na mismo ang magpapakulo ng sabaw mamaya. Marunong ka ring magluto ng sabaw ng hotpot. Tito at Suzy. Kayong dalawa, wag kayong maglalandian dito, okay? Pwede bang maglambingan na lang kayo pag-uwi? Wow, gamot na sabaw pala ito. 200, 150. Hindi lang nakakapabango ang mga halamang gamot na ito. Nakakapagpalusog din. 200, 200. Hotpot lang naman ang kinakain ni Liu. Parang sinasadyang manghuli ng boss. Ang talino mo talaga. Sabaw na may halamang gamot, kain habang nagpapalusog. Ay grabe, mas masarap pa ito kaysa sa nabibili sa labas. Tito ko, ang galing mo ba? Siyempre, ang galing ko. Maghanda na tayo kumain. Paano mo naman nagawa yan? Kagabi, dahil umuulan, nagpalipas kami ng gabi rito. Ngayon, nakaupo na naman siya rito. Nakasabit pa sa balkon ang damit niya. Ang cozy tingnan. Ang sabi ng salesledi sa tindahan ng damit na binilhan ni Ate Suzy. Ang payat mo raw. Kailangan mong kumain ng mas maraming karne para tumaba ka. Tama naman, dapat mas madalas siyang kumain. Yung tipong tunay na masarap, gaya ng lumang estilo sa Beijing. Sayang, wala tayong copper pot ngayon. Sa susunod, palitan natin ng copper pot na may tadyang. Pagdating ng araw, siguraduhin mong pupunta ka. Naman. Tito, sa susunod ba ay sa susunod na linggo? Pwede ring bukas ang susunod. Basta hindi ka manghihina sa 2 tuloy-tuloy na hotpot. Ay, sige na nga. Bawang, anghang at dagdag na bango. Pinakabagay sa sabaw na pula. Subukan mo ang tripas. Kapag sakto ang luto ng karne, pinakamalambot at pinakamabilis kainin. Uy, dahil sa sobrang ganda ng trato sa akin ni Ate Suzy, hindi na ako makikipag-agawan sa kanya sa unang subo ng karne. Ang sarap talaga. Solid din ang sausawang pulang mantika na ito. Tito, inumin mo ang matamis. Ang bata lang ni Suzy ang iinom ng matamis. Tayong mga matatanda, gusto ba nating magpalamig? Naman. Sige, sabay tayong mag-enjoy. Diretso na lang nating inumin sa baso, pwede na. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Kuya Liu. Tagay na, tagay. Suzy, hindi ka ba komportable? Bakit ang pula ng mukha mo? Tama na ang inom, magpahinga ka muna. Wala naman, ganito lang talaga ang katawan ko. Kapag tinamaan lang ng konting alak, madaling mamumula ang mukha. Huwag mo nang banggitin ang alak. Kumain lang ako ng 2 itlog na may pula, ganito na ako. Pero bagay din naman sa iyo. Paglabas mo, walang mangangahas na pilitin pa akong uminom. Kahit sino, takot sa akin kapag may nangyari. Luto ng matagal ang sabaw ng hotpot na ito. Naipakulo ng husto. Dalhin mo iyan pa uwi at ipatikim mo kina tito at tita. Kapag masarap, ipapakulo ko ulit para sa iyo sa susunod. Liu, napakabait mo talaga. Aba, Suzy.
Anong ginagawa mo? Paano mo nasabing ganyan na lang ng basta-basta? Ako na ang maghugas ng mga plato. Hindi na. Bawal kang pumasok at manggulo sa akin. Hihi! Liu, sobrang bait mo talaga. Hoy, batang ito. Inaasar mo pa si Tito. Tingnan mo lang kung hindi kita sungitan. Ha ha ha. Kapag lalabas si Tito mamayang hapon. Hindi ba, nakita mo naman na agad ang maaliwalas na langit. Kaya pala nagwala ka sa playground. Hindi ako nag-iisip ng langit na maaliwalas. Hula ko, siguradong nahuhumaling ka na kay Suzy. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang mag-alala, Tito. Mahigpit ang dila niya. Talagang hindi siya magpapakalat. Hoy Tito, ang bait mo talaga. Talagang wala akong magawa sa iyo. Nahuli ka pa talaga nitong batang ito. Hula ng panahon na sira-sira. Akala ko sabi ng isang linggong walang ulan. Tama nga ang kasabihan. Isang ulan lang na may kulog at kidlat, 3 araw na tuloy-tuloy. Tito, malakas ang ulan. Hindi ba at hindi na naman makakauwi si Suzy ngayong gabi? Kailangan na namang dito muna siya matulog sa amin. Masama ang panahon. Safety first. Sunod-sunod ang bagsak ng malakas na ulan sa bintana. Sa lakas ng ulan, parang binubuhusan ng balde. Paano ako uwi nito? Mukhang hindi titigil ang ulan sa ngayon. Kung hindi talaga tumigil, bilisan mo, Tito, sabihin mo na. Kung hindi tumigil ang ulan, anong gagawin natin? Sabihin mo ng buo. Kung hindi talaga titigil ang ulan, Suzy, pwede ka pang manatili sa bahay ko ngayong gabi. Ganito, Tangtang. Mukhang dagdag abala na naman ako kay Tito. Hindi ka istorbo, Tito. Talagang hindi ka istorbo. Dito ka na lang, huwag kang mag-alala. Kung ganoon, hindi na ako matatakot. Mas malamig pa ang ilaw sa kusina. Mas malapit pa ang tunog ng ulan. Hoy anak, napakalakas ng ulan. Hindi kayo naiwan ni Mama sa labas, ano? Ha ha ha. Naiwan na nga, masaya ka pa rin. Wala rin ako sa bahay. Nasa bahay ng kaibigan ako. Suzy! Paalam na, maat pa. Eight. Pinaghandaan na kita ng pampaligo. Kailan ka pa maliligo? Salamat, Tangtang. Ang sweet mo talaga. CJ. Hindi na kailangan. Liu, bumili ako ng bagong damit ngayon. Hindi pa nalalabhan ang bagong damit. May mga bakas pa ng kemikal. Ito na lang ang isuot mo. Ikaw mismo ang naghugas niyan. Siguradong malinis iyan. Eh ano ngayon, ako? Liu, kakainin ko ang sa iyo, gagamitin ko ang sa iyo, isusuot ko ang sa iyo. Hindi mo ba talaga ako iulan ng pasa? Bakit ako mag-iisip ng ganyan? Mauna na akong maligo. Umaapaw na ang init mula sa banyo. Naligo na ako. Wow, ang bango mo, ate. Tigilan mo nga. Ay Tito, ngayong gabi sasama si ate sa pagtulog ko. Oras na para matulog si Tangtang. Tito, matulog ka na lang mag-isa. Kung ayaw mo, ikaw na lang ang magtiis. Sino ba ang hindi magtitiis? Tito, gusto mo bang matulog kasama namin sa isang kama? Ubo, Tangtang. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kung matulog ako sa iisang kama sa inyo. Tito, sa sahig ka na lang matulog. Ikaw na batang ito. Hindi naman ako nagsabi na ayaw ko. Suzy, kailangan kong dumaan sa tindahan. Para ihanda ang mga sangkap para bukas. Tangtang, ikaw na ang bahala rito ha. Liu, umuulan pa sa labas. Delikado pang lumabas ngayon.
Tito, huwag kang umalis. Kailangan ni Tito kumita para mabuhay si Tangtang. Pagdating mo sa tindahan, tumawag ka na lang sa amin. Naabala kita. Mag-ingat ka sa daan. Pagdating mo, kailangan mo akong tawagan para sabihing ligtas ka. Hindi biro ang maging may-ari ng bahay. Basang-basa sa ulan sa kalaliman ng gabi. Premyo pa nga ay isang smart na robot at isang face mask machine. Ang galing nito, para ka nang binigyan ng kumot sa gitna ng niebe. Simulan na ang trabaho. Nakatali na. Ayos na, uuwi na ako. Ayos na, uwi na, uwi na. Liu, nakabalik ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Magmadali ka ng maligo ng mainit na tubig. Huwag kang magkasipon, dali. Bilisan mo. Ayos lang ako. Matulog ka na. Ikaw, magmamadali ka ng maligo. Dali, pumasok ka na. Liu, may inihanda akong isang set ng tuyong damit para sa iyo. Nasa may pinto na. Kunin mo lang mamaya. CJ. Heto, 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 heto. Si Suzy pa mismo ang naghanda nito para sa akin. Sobrang swerte ko naman. Paano ako hindi mahihiyang lumabas ng ganito? Bilisan mo at inumin mo ang sabaw ng luya para mawala ang ginaw. Suzy. Suzy. Ano ba ang ginagawa mo? Naglalaba ng damit. Bitiwan mo muna ako. Ako na ang maglalaba. Marumi na iyan. Ayos lang iyan. Ngayon, basa ka na naman sa ulan, tapos bibilhan mo pa ako ng damit. Kung gusto mo pa rin akong maging kaibigan, huwag ka nang magpasalamat. Mabait kang umupo muna sa gilid at magpahinga. 20 taon ng binata. Maliban sa nanay ko. Ito ang unang beses na may babaeng naghugas ng maruming damit ko sa kamay. Liu, alam mo ba? Noon, hindi ko halos makita ang mga bagay sa kaliwang mata ko. Nabalian ako noong bata pa ako. Alam kong bigay sa akin ni ate ang korneang iyon. Ano bang nangyari? Kalaunan, isang mabait na ate ang nag-donate ng kornea. Hiniling niya sa ospital na panatilihing lihim ito ng lubos. Wala na nga akong pagkakataong makapagpasalamat kay Tangtang. Huwag mo nang masyadong intindihin. Baka balang araw sa hinaharap. Pagbubuklurin kayong muli ng tadhana sa iba pang paraan.
Tito, anong ginagawa ninyong dalawa ni ate? Wala kaming ginagawa. Sige na, balik ka na sa silid at matulog. Tindahan ng merienda tuwing umaga. Kakagising ko lang. Suzy, huwag kang maingay, haha. Tito, akala mo ba si Ate Sue ang humahawak sa iyo? Aba, hehe, ayun na nga. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Mukhang nahulog na ang loob ko sa ate. Sobrang gaan at komportable ko sa tabi niya. Nag-uumapaw sa loob ang saya. Sa isip ko, tumitibok ang puso ko ng napakabilis. Walang imik na huminga ng malalim at itabi na lang ang katahimikan para sa huling isip. Matulog ka na. Alas 3:00 ng madaling araw. 0. Breakfast na puno ng sigla. Breakfast na puno ng sigla. Alas 6:30 ng umaga. Si Suzy naman. Akala ko kanina sinasaktan ka ni Ate Sue. Si Liu, araw-araw alas 3:30 gumigising. Paano nagkakasya ang katawan mo sa ganyang puyat? Ang pera ay hindi kailanman magkakasya. Pero ang kalusugan ang pinakamahalaga. Totoo, medyo pagod na ako. Kaya nagpasya na ako. Mula ngayon, 2 pagkain na lang ang ilalako ko sa umaga. Sa hapon, tutulong din ako pag may oras. Ngayon, hindi muna ako aalis. Kuya Lee, ano ang balita? May tinatagong magandang dilag sa loob ng gintong bahay, ha? Sino ang napakagandang dalaga na iyan? Lumayas kayo, huwag kayong manggulo. Ito si Suzy. Kaibigan ko siya. Nasira pa ang araw ni Xiaoshu. Hindi ito bisita. At ko si Sue. Oo, kaibigan mo pala. Kuya Lee, huwag kang masyadong mahalata. Tanggalin mo ang tsinelas. Ang matalik na kaibigan, nagiging kasintahan na rin ba? Ay naku. Ay naku naman, grabe. Bilisan nyo, magtrabaho na kayo. Bilisan nyo, magtrabaho na kayo. Masiglang almusal. Boss, 5 tinapay. 5 tea-eggy. Nakita ko kahapon sa aking friend's feed ang rekomendasyon. Kaya talagang tumawid pa ako sa kalahating lungsod para lang bilhin ito. Sobrang sarap ng tea-egg na ito. Balutan mo ako ng 10. Susunod na po, huwag kayong magtulakan. Susunod na po, huwag kayong magtulakan. Susunod na po, huwag kayong magtulakan. Suklihan niyo ng tama. Araw ng saya. Masiglang almusal. Salamat, mauna na ako. Ito ba ang pagtulong? Mukhang ipinapakita lang ng may bahay ang lakas niya, Ang bango ng tinapay na ito. Pero pakiramdam ko, sa hangin. May halong maasim at matamis na amoy ng pag-ibig. Naiintindihan ko lahat. Hehe, ayos na ang lindop na ito. Masiglang almusal. Masiglang almusal, magandang araw, simula pa lang may benta na. Masiglang almusal. Masigla. Masiglang almusal. Suzy, mahirap ba para sa iyo, magpahinga ka muna? Hindi naman mahirap. Mas marami ang tao, mas marami ang tulong.
Isay. Mga kapatid, nakita niyo ba? Kung walang pakialam ang isang babae sa iyo. Sino ang maagang gumising para tumulong sa iyo sa ganitong klaseng hirap? Kaya itong biyanang babae na ito, kinilala ko na. Hihi. Kahit maikli pa lang ang panahon na nagkakilala tayo. Pero talagang kakaiba ang pakiramdam na ito. Liu, ang tanga mong bata ka. Ako pa ba ang kailangang maunang magsalita bilang babae? May mga alon ng damdamin. Ang simula ng bagong taon. Bagong taon, bagong simula. Nabusog na ako sa pagkaing hindi pang marangal na ito. Ang maasim at mabangong amoy ng pag-ibig. Sandali lang, ikaw na babae. Anong nangyari, Laoli? Hindi tugma ang halagang nasa kuha at ang oras. Boss, ako. Pinaabot lang sa akin ni ate para sa'yo. Libre lang yan. Maagang almusal. Pasensya na, boss. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Huwag kayong magsiksikan. Huwag kayong magsiksikan. Huwag kayong magsiksikan. Huwag kayong magsiksikan. Tahimik muna kayo. Ang 100,000 piso, siguradong sulit. Pero ako, si Liu, hindi ako aabot sa puntong ipagkakandagulo ko ang sarili ko dahil lang sa halagang iyan. Itutulak ang isang taong wala nang mapuntahan sa bingit ng kamatayan. At, hindi na kailangang masyadong seryoso. Nahihirapan ka ba? Hindi ko gustong humingi ng tawad sa guro. Nagtatanong lang ako. Hindi ko sinasadya. Kakamatay lang ni Lola. Nagdala ako ng ilang daang piso para maghanap ng trabaho sa Mudu. Naloko ako ng isang peking ahente. 2 araw na akong walang kain. Boss, pag may kinita na ako, babayaran kita. Inimbita ko na sila uli sa almusal. Isama mo na sa akin. Nye. Hoy, 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 sandali. Ginagamit mo pa ang kabutihan mo na yan. Kung mabuti kang tao, ako mismo hindi marunong maging mapagkunwari, haha. O siya, tigil na ang iyak. Bago pa ako makahanap ng trabaho. Pwede kang pumunta rito araw-araw para kumain. Pag nagkapera ka na, saka mo na lang ako bayaran. Salamat, salamat, salamat sa iyo. Haha, hindi naman. Bakit ang weird ninyong magpatawa? Hahala uli, ang bilis mong makaisip ah. Sabi mo pa nga yung maganda mong kaibigan ay normal lang sa iyo. Haha, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ay Liu, hirap ka na yata. Ang lambing ng tingin niya sa iyo, hindi mo ba napansin? Normal na pakikitungo lang. Haha, tumabi kayo. Almusal para sa isang matipid na tao. Hahaha. Uy, nahihiya tuloy at tumakbo na. Hahaha. Aray. Mag-ingat kayo sa daan. Maaga pa, tara na. Wow, Liu, bakit ang gwapo at ang buti ng dating mo ngayon? Baka namamalikmata lang ako. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Hindi ako pwedeng pumunta sa tanghali.
Kailangan kong bumalik sa dorm para magtago ng ilang araw. Ay, kakatapos lang ng almusal. Kailangan ko na namang maghanda ng lunch boxes. Mukhang kailangan na akong kumuha ng permanenteng katrabaho. Tito, kailan mo ako isasama ni Ate Suzy sa pamamasyal? Kapag napagkasunduan na ninyo ni Ate Suzy ang oras, saka tayo pupunta. Wow, bagay na bagay silang dalawa. Napakagaling. Tito, may ate sa labas na naghahanap sa iyo. Bilis, tingnan mo. Ate, sino ang hinahanap niya? Ayos na ang tawag ng tao. Kasama na ang lambing sa dating. May lambing na, may trust na rin, max na talaga ang tiwala. Max na ang tiwala. Ang weird. Bakit parang biglang gumaan ang tingin ko kay Liu? Anong nangyayari sa akin? Gandang umagahan. Liu, gandang umagahan. Gandang umagahan. Uwi na ako. Gandang umagahan. Gandang umagahan. Salamat sa hirap mo. Gandang umagahan. Kuya, pwede po ba akong magtrabaho dito? Mula bata pa ako, tumutulong na ako kay Lola sa bukid. Siyempre pwede. Pero dito, sagot ko ang pagkain at tirahan. Gusto mo ba? Opo. Sakto, kulang ako ng matagalang katulong. Dito ka na lang. Kuya. Salamat po, salamat po. Sapat na po kung pakakainin at patitirahin ninyo ako. Hindi na po kailangan ng malaking sahod. Tayo na. Ang tigas ng ulo mo kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Tandaan mo, dapat marunong kang mag-isip para sa sarili mong pakinabang. Hindi porke tinulungan kita. Hindi ka nakikilos para sa dapat mong makuha. Ito ang una kong leksyon sa iyo. Opo, tatandaan ko po. Kuya, sisikapin kong mabuti. Hindi ko po kayo bibigin. Balak ko sanang bumili ng kulay pink. Pero ubos na. Kaya ito na lang ang binili ko. Ang cute ng design. Di ko alam kung magugustuhan mo. Di wow, sa kusina ko pa napakaabala. Kayo na ang magligpit. Nalinis na ni Liu ang mga gulay. Parang pang-estado na ang lutong ito. Ang bongga naman ng gantimpala na iyan. Pero huwag nating idamay ang dalagang iyon sa trabaho. Kailangan muna nating subukan. Pakisuyo, si Liu Yutong, tulungan mo ako sa paghuli. Ang payat na ng boss. Ako na lang. Hindi pwede. Yeji. Pwede mo ba akong tulungan sandali? Pwede mo ba akong tulungan habang buhay? Mas mabuting turuan ng pangingisda kaysa bigyan ng isda. Kuya, kahit anong hirap kaya kong kainin. Turuan mo ako. Gawin ng maayos at maganda. Pagkatapos, magtipid ka na sa oras ng alis. Huwag kang magsunog ng kamay. Huwag mong susunugin ang sarili mo. CJ,
Boss, ang galing ng husay mo rito. Mas magaling pa kaysa sa chief chef ng malaking restaurant. Oh, Tito, ang galing. Boss, kailan ka magsisimulang magbenta ng pagkain? Si Kuya Boss ay nagluluto pa sa kusina. Hindi pa kumpleto. Kailangan mo pang maghintay. Hindi pwedeng masyadong maaga. Baka magsiksikan ang pila. Nawalan na ako ng gana kumain. Miss, pakihain muna sa akin. Pritong patatas na hiniwa at kabuting pritong mabilis. Mga ulam na may giniling, noodles na maanghang, hotpot na mabangong may manok at chicken chop pa. Walang problema. Gandang umagahan. Gandang umagahan. Isang araw na nagsisimula sa almusal, ang saya. Gandang umagahan. Nutrient food. Sabi nila, masarap daw ang boxed meal niya hanggang nakakabugbog ng sarap. Ni hindi ko pa tapos pakinggan ang klase, tumakbo na ako palabas. Lolo, 200 lang. Kahit bato na lang, talo pa ako niyan sa wala. Liu. Pakiwan naman ng kaunti yung braised pork nyo. Ayon sa bilis na ito, 2 oras lang araw-araw, mabebenta na lahat at makakapagligpit na. Boss, pwede ba akong umorder ng work meal dito? Araw-araw akong kukuha ng 18 order ng almusal, wow. Araw-araw akong kukuha ng 18 order. Siyempre pwede. Kung pangmatagalan ang order. Araw-araw kitang ipapareserba ng maaga. Dumaan ka na lang para kunin. Ayos yan. Nakakahiya naman sa inyo. Boss, ito ang card ko. Kung may kailangan kayo, tawagan nyo lang ako. Mukhang magandang negosyo, ha? Madam, bakit kayo nandito? Ano po ang kakainin nyo? Ako na ang taya ngayon. Pakilang, madam, tanggapin nyo na. Pero kailangang bayaran pa rin ang pagkain. Saan ka nakakita ng negosyong ganyan? Ngayon, ako muna ang tikim dito. Ha ha ha. Puro libre na ang gusto nyo. Almusal. At ikaw pa ang may ganang tawaging Liu. Ang lakas ng loob mong agawin ang negosyo ng kantin namin. Baka sang araw, pasang kamao pa rin. Sira ang tiyan ng kakainin mo, alam mo ba? Sa tingin mo, kaya mong bayaran ng isang estudyante. Lumayas ka na, huwag ka nang magpakita ulit. Kapag nakita pa kitang nagtitinda ng lutong ulam dito, ay report talaga kita agad. 200. Sino ba nakakaalam kung ano ang gamit ng mga roadside stall na to? Hindi sariwang dahon ng gulay. Mga kasama, kompleto na lahat ng gamit ko rito. Legal na operasyon. Ang pagkain. Kung hindi nyo malinis ang bibig nyo, hindi nyo kami mauto. Kung may opinion kayo, pwede nyong sabihin. Madam, kalat nito. Dalhin nyo muna ang pagkain sa loob at doon kayo kumain. Huwag nyo nang pinapalaki pa. Ang tapang mo, para kang nagmamayabang dito. Akala mo ba ang mga estudyante sa Universidad ng Mudu? Pwedeng basta na lang apihin. Wow, hindi pala biro ang pangalan ni Professor Chen. Ang gwapo, no? Ikaw naman, sino ka ba? Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Anong tinitingin mo? Sabi ko huwag kang makialam. Bakit? Gusto niyong pagdusa kami sa sama ng loob, basta lang masabi niyo ang gusto niyo. Kumain na ba kayo, nandito kayo para lang manggulo. Kung may lakas kayo ng loob, bumili kayo ng isang order at tikman nyo. Tapos gusto nyo pa kaming paalisin sa kantin. Yung mga ulam sa kantin nyo, sobrang hirap lunukin. Gaya rin ng sa tatay ko at sa mga tiyuhin dito sa paligid. Lahat sila mga trabahador sa bukid. Bakit sila pwedeng kumain tapos ako hindi? Mukha ba akong ang arte at maselan, hindi naman, di ba? Noong tinanong mo ako kung sino ako, sabi mo pa nakikialam ako. Sige, malinaw na malinaw kung sasabihin sa'yo. Siya ang estudyante ko.
Ako si Professor Chen Yuki ng Fakultad ng Batas sa Universidad ng Mudu. Ang ginawa niyo kanina ay maaaring ituring na paninirang puri at pagpapakalat ng maling sabi-sabi. Kasunod niyan, sisiguraduhin kong makikipagtulungan ang estudyante ko ng buong buo para magsampa ng kaso laban sa inyo. Ayon sa batas ng ating bansa, ang sinadyang pagbubuo at pagpapakalat ng peking mga pahayag na nakakasira sa dangal ng iba at nakakasira ng kapalaran ng iba, kapag malubha ang kaso, ay maaaring maging krimen ng paninirang puri. Ganoon din, ngayon din ako pupunta sa punong guro. Haharapin ko talaga siya at tatanungin. Ano ba talagang pakulo ang ginagamit niya para takutin ang mga estudyante ng paaralang ito? Sandali lang. Professor Chen, nagbibiro lang kami kanina. Huwag po ninyo sanang seryosohin, walang saysayan.